Naku po mga kababayan, mayroon pala talagang sinabi si Senador Marcoleta no, na mas masahol pa kay Judas ang huhudas sa amin. Nako, 1 month ago pa pala ito mga kababayan, pero matindi yung sinabi niya no. Dito mukhang patama ito kay Chis Escudero at kay Senator Joel Villanueva. Pakinggan nyo mga kababayan itong pahayag ni Senador Marcoleta. May 19 ito mga kababayan. Kung i-disregard yun. Kaya mas masahol pa kay Judas. Yung maghuhudas sa amin. Ayan mga kababayan. Sabi niya, mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin. Grabe, patama yun. Sakit nun mga kababayan. Lalo't na't naghudas si itong dalawa. Si Villanueva at saka si Escudero mga kababayan. Talagang trinidor ang grupo nila, hindi lang ang grupo nila, pati yung mga kababayan natin. Sino pa yung kakampi natin ngayon mga kababayan? Wala na. Kasi nasa kanila na rin yung Senado. Kung tawagin nga ni Senador Alan Peter Cayetano, Senate of Malacanang. Hindi na daw Senate of the Philippines. Tapos yung Congress kanila na, Ombudsman, malamang pagdating ng panahon, pati Supreme Court, kanila na rin mga kababayan. Sino pang kakampi natin? Wala na. Talagang nakakalungkot, nakakadismaya kasi parang yung pinaglalaban ng mga ganitong tao nila Senador Marcoleta ay nawawala na lang, no? Sila pa yung ginagawa ng issue, binibigyan ng mga imbentong kaso, tapos bibigyan pa ng mga warrant of arrest. Biruin nyo mga kababayan, sa dami-dami ng politiko sa Pilipinas na kapag tatakbo, may mga nagbibigay sa kanila ng mga donation. Bukod tanging si Senador Marcoleta lamang ang ginawa nila ng issue na ganito, na tumanggap daw mga kababayan. Hindi naman sa gobyerno yung tinanggap niya eh. Private sector po yung nagbigay sa kanya. 'Di ba? Nung panahon ni Bongbong Marcos nung tumakbo ng 2022, marami ding nagdo-donate sa kanya. Dapat kinasuhan din, 'di ba? Tapos ngayon si Senador Marcoleta, siya lang ang bukod tanging kinasuhan ng ganito mga kababayan, kaya nakakalungkot. Ibang klase talaga yung batas dito sa Pilipinas. Hawak talaga nila lahat mga kababayan. Kaya nakakalungkot. Kaya bahala na po ang Panginoon Diyos kung ano yung kalooban niya. Kung ano talaga yun. Sabi nga ni Senator Marcoleta, kung ano yung kalooban ng Panginoong Diyos, kung ito talaga yung desisyon niya, hindi mangyayari daw at mangyayari. Pero kung hindi naman, kung hindi naman daw talaga ito ang mangyayari, kung lalabas talaga ang katotohanan, lalabas at lalabas daw yan mga kababayan. So, pakinggan pa ulit natin. So, nakonsensya si Senator Mix kaya Wala akong sinasabi. Wala akong sinasabi. Konsensya daw si Senator Mix, hindi naman kagrupo ni Senador Marcoleta si Mix Subira. So, tama na po. Okay naman. Teka. O ano? Sige, ano? Hindi, sir, kanina po ni Senator Mix yun na parang nakonsensya siya, hindi na gusto yung nangyari sa Hindi, wala kami pag-uusap na gano'n. Huwag na kayo magbanggit ng kung sino. Sinabi ko lang yun sa grupo namin. Hindi namin kagrupo si Senator Mix. Okay? Sir, sorry, yung nangyari po nung Wednesday, nandito din kayo, sir, di ba, nung nagputukan? Oo, kaya lang. Nakaupo ako ron. Naging din ba ito mga kababayan na Isip, bakit kaya nangyari? Nalulungkot ako. Sabi ko, bakit kaya nangyari sa bansa namin ito? Apo. Pagkatapos, sari-sari, kami raw ang nag-instigate. Kayo ba na... Sino ba ang gaano kayaman ang imagination ng isang tao na kaming gagawa, no? Nagkukukus kami, in-extend namin ang kukus dahil ang sabi nila darating, tumawag ang House of Representatives. Totoo naman na diniliber nila, sinabit nila yung articles of impeachment. So habang
nagbi-briefing kami, hindi pa kami gaano nakakakalahati eh. Bigla nga yan nga, may putukan na ganito. Diyos ko kako. Natakot din kayo. Hindi ako natakot, nalungkot ako para sa aking bansa. Kailangan bang mangyari yun? Why? Sir, was the Senate really under... Malungkot talaga mga kababayan, di ba? Bakit nangyayari yan, no? Sa panahon lang ni BBM talaga yung mga ganitong nangyayari, no? Yung kaguluhan sa Senado, talagang nagkakawatak-watak. Dati naman, nung panahon ni former President Duterte, wala namang ganyang awayan. Tapos kaliwat kanan yung away, yung rally, di ba? Tindi. Dahil yan sa nangyayaring corruption dito sa Pilipinas, mga kababayan. Kaya maraming nagsasalita. Kudos dito kay Senador Marcoleta kasi talagang nilalabanan niya yung corruption. Ito na lang talaga yung natitira nating kakampi, no, ng mga senador. Sila Senador Marcoleta, si Robin Padilla, Senador Bongo. Kaso tinitirada din mga kababayan, talagang inuubos ng gobyerno na to itong partido nila Senador Marcoleta. Kasi darating po yung impeachment sa July 6. At ang makukuha nilang boto mga kababayan, may balibalita nga mga kababayan na magiging 15 or 14 na lang daw ang magiging possible na boto para ma-impeach daw si BP Sara Duterte. Doon pa lang talagang binabali na rin nila yung batas, yung constitution mga kababayan. Talagang nakakalungkot mga kababayan. Alam ko kayo din nagagalit na kayo sa nangyayari ngayon dito sa Pilipinas. Under attack during the time. What do you think? Kailangan pang nandun yung mga elemento na yon? At sasabihin pa, meron daw, ano na, may kinukuha sa daw yung ganito. Kung merong problema, bakit hindi ang National Police ang tawagin? Bakit ang BI? Unang-una, anong ginagawa ni Trillanes? Bakit siya magsaserve? Palagay mo may warrant of arrest. Palagay mo lang. Why is Trillanes the one serving the warrant of arrest? Did you ever ask him? Wala. Nanonood ako sa inyo. Wala man lang nagtanong sa inyo eh. Sir, ano po bang authority niyo? Bakit kayo po yung nagsaserve? Did you ever ask him? Wala. Tinanong naman, sir. Oh, ano sagot niya? Sagot niya, nandito daw siya kasi in answer to, ano daw po yun, sabi, challenge daw kasi ni Senator Bato, na be Pag present sinabi ni siya Senator inaresto. Bato na kumain siya ng tayo, kakain siya ng tayo? Thank you. Tama mga kababayan. Pagka sinabi ba ni Senador Bato na kumain ka ng tae, kakain ka ng tae, di ba? Talagang matindi, no? Yung nangyayari dito sa Senado. So ngayon naman mga kababayan, pag-usapan din natin itong pahayag, no, ng isang content creator dito kay Joel Villanueva. Matindi yung mga banat niya din dito. Sabi niya, Judas is Lord, Junior is Lord, or Joel is Lord. Ito daw yung palayaw na ngayon ni Joel Villanueva. So pakinggan nyo mga kababayan. Lord. Joel is Lord. And Junior is Lord. Ito na ngayon ang bagong bansag sa kahulugan ng JIL Church na kinabibilangan ni Joel Villanueva. Ginamit ang salita ng Panginoon para sa pansariling interes. Akmang-akma sa kung ano ang kalaman ni Satanas sa Biblia. Tinalikuran ng katotohanan para masagip ang sarili at ang kanyang political career. You're a pastor and a church leader. How will you convince your church and people to believe that Jesus is Lord? Kung ikaw mismo mahina ang paniniwala at kayang-kayang ibenta ang pangalan ng Panginoon dahil lang sa takot. Nakakahiya. I myself is a Christian, but not a Christian like you, Senator Joel. I believe na marami sa mga kabilang sa simbahan nyo ang dismayado sa naging desisyon mo dahil nagdesisyon ka nang hindi base sa pinaniniwalaan mong Biblia kundi base sa gawa ni Satanas. Ito ang mahirap sa inyong mga politiko na mga Kristiyano ko, no? Kayang-kaya nyong i-twist ang salita ng Diyos. Kayang-kaya nyong talikuran ng Diyos kapag naiipit na kayo. Sa madaling salita,
hindi naman talaga ang Diyos ang sinasamba nyo, kundi salapi at kapangyarihan. Totoo nga ang sabi sa Biblia, hindi lahat ng magaling magsalita tungkol sa Panginoon ay para sa Panginoon. Hindi lahat na naglilingkod sa simbahan ay para sa Diyos at sa katotohanan. Isang malaking halimbawa dito, itong si Joel Villanueva. Lumaki sa simbahan, anak ng pastor, but still, bulok pa rin ang paniniwala sa Panginoon. Or maybe, he is just using the name of the Lord Jesus Christ for his own greediness and hunger for power. Simple lang naman, kung sinasabi mong wala kang kasalanan, bakit di mo harapin ang mga kasong isinasampa sa'yo? Kung sinasabi mong pinagbibintangan ka lang at malinis ang konsensya mo, bakit hindi mo patunayan? Diba? Kaya dahil sa choice mo, nangangahulugan lang na may tinatago kang baho. Nangangahulugan lang na totoo ang sinasabi ng mga testigo na di umano may kinalaman ka sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan. Kasi kung para ka talaga sa Diyos, lalabas at lalabas ang katotohanan nang wala kang ginagawang mali. Pero dahil takot kang harapin ang multong ito, ibig sabihin lang kabaliktaran ng mga nauna mong pahayag na wala kang ginawang pagnanakaw. Madaling magsalita na wala kang ginagawang mali. Kaya yung pagkontra mo at sinasabi mo na ikaw ang nagbunyag ng flood control scandal, lahat yon palabas lang para iligtas ang sarili mo. Nakakaawa ang mga kaanib ng simbahan nyo na ngayon tinatawag na kulto di umano ng maraming tao. Dahil di umano, ginagamit mo lang ito para pagtakpan ng kasamaan mo. Nakakaawa sila kasi nadadamay sila sa kahihiyan na ginagawa ng leader at pastor nila. Nakakaawa sila kasi ang gusto lang naman nila paglingkuran ng Diyos, pero ang hindi nila alam, parang nagagamit sila para pagtakpan ang kasinungalingan mo, Joel Villanueva. Ngayon malinaw na sa maraming Pilipino kung ano talaga ang ginawa mo. Malinaw na sa amin kung para kanino ka at para saan ka. Maliwanag na para ka sa demonyo at kasamaan. Sabi mo sa naging speech mo, hindi ito ang panahon ng kampihan. Diyan ka nagkakamali, Joel Villanueva. Sa mga ganitong sitwasyon, kailangan mo mamili ng kakampihan. Panahon ito ng kampihan. Kung sa katotohanan ka ba o kasinungalingan, kabutihan o kasamaan, sa Diyos o sa demonyo. Ngayon sa naging desisyon mo, hindi na kailangan pa ipamuka sa iyo kung ano ang pinili mo. Alam na ng taong bayan, maliwanag ang nakawan sa ating bansa ngayon. Kailangan malaman ng buong katotohanan kung ano talaga ang nangyari sa pera ng mga tao. Kailangan lumabas ang totoo. Pero anong ginawa mo? Isa ka sa pumigil nito. Isa ka sa gumawa nito. Isa ka sa naging kasangkapan nito. Hindi bulag at tanga ang mga Pilipino. Alam namin ang totoo. Kailangan lang namin na may leader na kayang tumayo at manindigan para sa mga mamamayan. Basically, hindi ikaw yon dahil duwag ka, nagpapanggap ka, at higit sa lahat, traidor ka sa mga kasamahan mo at sa mga ordinaryong tao. We don't care kung ano ang nararamdaman mo. Dahil hindi lang ikaw nakakaramdam ng hirap. Araw-araw may mga taong sumisigaw ng hustisya. Araw-araw may mga taong naghahanap ng katotohanan. Araw-araw may mga taong umiiyak dahil sa hirap, sa mahal ng bilihin. Araw-araw may mga taong walang makain. Araw-araw may mga taong ninanakawan. Araw-araw may mga taong nabibiktima ng mga kriminal. May pa-hashtag pa kayo. Yung mga social media account ng simbahan nyo, solid sa katotohanan. Hindi pala dapat ganyan. Dapat pala, solid sa kaban ng bayan. Nakakalungkot dahil isa ako sa Kristiyano na umaasa na titindig ka hanggang dulo at tatayo para sa katotohanan. Nakakalungkot na ganito ang magiging takbo ng isipan ng maraming tao sa mga pastor at leader ng simbahan na katulad mo. Dahil hindi lang naman ito tungkol sa iyo, Joel Villanueva. Tungkol ito sa faith na ngayon gagawing katatawanan ng mga tao kung sakaling mag-share man tayo ng gospel at words of God. Kasi people and evil will use your situation. Sasabihin nila, hindi totoo yan. Si Joel Villanueva nga laki pa ng simbahan yon, pastor pa yon, tsaka pastor ang tatay nun. Pero wala din naman, nasangkot din sa pagnanakaw at kasinungalingan. Hindi tumayo sa katotohanan. Kaya alam mo, Senator Joel Villanueva, isa lang ang malinaw sa kung ano talaga ang nangyari. Malinaw na nagwagi ang kasinungalingan. Malinaw na nanaig ang kasamaan. Malinaw na nanalo ang demonyo sa katauhan mo. Ayun mga kababayan, matinding mga banat nun ni Politicos PH mga kababayan dito kay Joel Villanueva. Nako, tatamaan dito si Senator Joel Villanueva. No?
talagang ang daming galit sa kanya, no? Madaming bumabanat sa kanya ngayon na talaga namang naglalabas ng kanilang mga hinanakit at ng kanilang mga damdamin. So kayo mga kababayan, anong pahayag nyo dito, no? Sa banat ni Politicos.ph dito kay Joel Villanueva. At sa mga bagong pasok dyan mga kababayan, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.